Good afternoon mga pare ko. Dito ako ngayon sa may boundary Las Piñas to Bacoor, Molino. So another vlog, no. What's up sa inyo mga pare ko? Maraming salamat sa mga bagong pare ko natin. At ito yung update natin, no? So yung mga nakaraan, parang di ba nag-ano ako ng baka lining yung problema ng RSX natin. So pinatry ko sa mekaniko, pinaano ko sa kanya, pina-testing ko. So nung ginamit niya, hinataw niya ng hinataw mga pare ko. Tapos dito yung baga doon ako sa shop, tapos pinagamit ko sa kanya. Sabi ko, testing mo na yan, testing mo na yan pare ko kung anong sakit niyan. So ayan, tinesting niya, pinahirap ko yung susi, tapos ginamit niya nga, binira niya ng binira, binakbak niya. Ang bilis niya ng patakbo niya, hinataw niya nga hinataw So ayun, tapos nung bumalik, sabi niya, problema sa lining. Okay naman, hinataw nga daw niya, hinataw. Tsaka bago pa nga daw tong motor na to, wala naman daw problema. So sabi ko, baka feeling ko lang siguro na anong hatak niya, no? Baka feeling ko lang siguro talaga. So nung ginamit ko, normal lang, simple lang naman, no? Parang ganun, parang iba siya pero ngayon okay naman, no? Baka siguro higpit, lang, adjust lang sa lining, no? Kasi hindi ko din papakialaman yung, kung may nakita kayo sa makina mga pare ko, may bilog dyan na may parang negative na screw, no? At saka mayroong thread dyan, no, na octagon. So nakita ko yun sa online, i-adjust lang daw dyan, no? Sa lining daw yun sa clutch lining ng ating mga motor. So ayaw ko naman pakialaman mga pare ko, no? Kasi may nagsasabi din daw na mahirap din daw yung pakialaman, kasi pag mamali ka daw doon, delikado daw yung motor mo, delikado daw yung adjust, no? So ang ginawa ko, hindi ko na siya pinakialaman. Kinontinue ko na lang tong ganito, no? Okay naman na siya pare ko, no? Siguro nung una lang, nung ko simulang nag-change oil lang ako, no? Kasi 2,000 plus, tapos nag-change oil ako pertuwa nga, tapos bigla akong nag-zik na naman. Pero doon ko naramdaman, unang change oil, doon ko naramdaman yon. Pero ngayon okay naman, medyo okay naman ulit yung takbo niya, no? Hindi ko na pinaano, no? Hindi naman daw lining kasi sabi ng mekaniko, at saka okay naman daw. Kaya hindi ko na pinaano na palitan ng lining, yun na lang siguro adjust dyan. Pero hindi ko to ipa-adjust habang hindi sa kasa mismo. Hindi sa kasa mismo, no? Dapat sa kasa ko to ipaano. Hindi din sa mga sa mekaniko, no? Dapat yung mekaniko doon sa mismong kasa, no? Doon ko na lang siguro ipa-adjust. So kung nakita nyo yung may tornilyo dyan na negative, tapos alam ko ano yan laban yan kailangan mo yung ikutin yung negative screw, tapos pigilan mo yung octagon. Kasi nakita ko na din yan sa social media kung paano nila hinigpitan. Kaso problema is hindi pwedeng basta-basta na lang ikutin mo yan o anuhin mo yan, kasi baka magkamali ka dyan. So yun na lang, pag ano na lang ako, no? At saka okay naman ulit yung takbo ng motor ko mga pare, umukay naman na siya kasi nga hindi naman daw advisable ng lining, kasi bago pa nga daw tong motor natin. Siguro feeling ko lang yun nung pagpalit ko ng change oil, siguro hindi pa nag-segregate na nagkalat yung oil sa mismong engine niya, kaya ganun yung reaction, no? Baka ganun nga. So ayun nangyari, okay naman ulit ito. Angkas ko ngayon yung partner ko, punta kaming Cavite.
So ayan, at saka may nagtatanong din kung ilang ml yung ating oil na nilalagay. So nilalagay natin dito para ko is 800 ml. 800 ml lang. So kung nakabili kayo ng 1 liter, tabi nyo na lang yung 200, no? Yung sobra. Tapos yung sobra, pwede nyo pang lubricate ng makina, or pwede nyo pang itago para pag makabili kayo ulit 200 ipunin nyo hanggang maging 800, pwede nyo na i-change ulit, no? Basta same engine lang din, same engine oil lang din. Kunyari ZEC, tas 1 liter 200, tabi nyo, change oil ulit kayo, 1,000 ulit nabili nyo, tabi nyo ulit. Tapos syempre yung 200 dagdag mo doon, magiging 400. Ang apat na change oil nyo is magiging 1,800 ulit yun, di ba? Sa 200 times sa apat, magiging 800 yun. So ang mangyayari dyan is 4 plus 1 ang mangyayari dyan, no? Sa apat yung change oil, pang apat yung change oil, pang lima nun, yun na yung na-reserve nyo, nang naipon nyo, ganun. Kung naipon yung 800, change oil nyo na yun. So tipid tips na din yun, no? Pero sa akin naman is mayroon din namang available naman sa inyo yung 800. Yun na lang kasi mas mura naman yun. Sulit din naman yun kasi buhos ka na lang doon lahat. Tsaka sure ka na 800 yun, no? 800 ml Zik. Pero ingat kayo mga pare ko sa mga peke na mga products, no? Doon kayo bumili sa legit, no? Sa mga lehitimong mga motor shop o kaya sa mga flagship talaga na store, doon kayo bumili. Kayo bumili basta lang sa mga peke na, kasi maraming peke ngayon. Huwag mainggan nyo sa mura nga pero peke naman, di delikado makina natin. So dito na ako sa Molino, Jollibee. Ito yung boundary, no? Pag dumiretso ka doon yung St. Dominic. Pag dito ka sa kaliwa, SM Molino. Nice color, oh. Paborito kong color talaga, red. Papamotor o kotse, red at saka puti. Kasi yung puti, tulad nito puti. Pag puti kasi mga pare ko, malinis tingnan, no? Lalo na pag ayun, Honda Click na puti. Tapos may siya, may side na mga black. Pag puti kasi ang linis tingnan, no? Malinis tingnan, lalo na pag bagong car wash na. Kaya lang dumihin siya, pag alikabok. Kasi nga spot mo agad yung yung dumi niya. Tulad sa black na pag madumi hindi mo masyadong kasi black kulay nga yung color niya, black, kaya hindi masyadong kita yung dumi. So dito na ako ngayon sa Molino Road. So sa mga matagal nang nakaka-subscribe sa akin, alam na to lugar na to, no? Lagi ako dito dumadaan pag umuwi akong Cavite. Maganda yung traffic ngayon, no? As of February 6 ng mag-aalas 2 na. Ganda yung flow ng takbo, hindi ka naka-traffic at sakto lang. Ay, mga muffler, oh. Gasolina extra 59.50. So gasolina natin ngayon, update, naglalaro pa rin sa 60, no? 60 to 58. Pascam tayo.
walang stoplight, kaya easy go tayo mga pare ko, basta safe. Higpit dito mga pare ko sa Bacoor, ingat kayo dito, higpit yung traffic dito, kaya huwag kayo magbeating the red light or mag counterflow, kasi active sila dito, no? Kasi nadali na din ako dito dati, kaya sumunod tayo sa batas trapiko para safe tayo at saka wala abala, no? Abala kasi pag matikitan pa tayo, sobrang abala nun, at saka gastos din, bayad pa tayo. So para smooth, sumunod tayo sa trapiko, sumunod tayo sa mga